Noong unang panahon, may isang mayamang hari na naghahanap ng tamang lalaki na magpapakasal sa kanyang anak na dalaga. Gusto niyang makasiguro na ang lalaking ito ay hindi madaling susuko sa harap ng pagsubok, kaya nag-isip siya ng isang hamon. Upang mapagtagumpayan ito, kailangang magsuot ang isang lalaki ng mabigat na bakal na baluti at akyatin ang 500 hagdan patungo sa tuktok ng bundok kung saan matatagpuan ang palasyo ng hari. Maraming lalaki mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagtangkang gawin ito. Ngunit pagkasuot pa lang nila ng baluti, napagtanto nilang halos imposible ang hamon. Karamihan ay nakatapak pa lang sa unang baitang, pero agad na sumuko nang makita ang natitira pang 499. Ilan ang nakarating sa pangalawang baitang ngunit kalaunan ay bumitaw rin. Maging ang pinakamalalakas na sundalo at pinakamahusay na atleta ay hindi nakalagpas sa ikatlong baitang. Sa paglipas ng panahon, lalong nabahala ang hari. Wala na bang lalaking karapat-dapat sa kanyang anak? Nagsimula nang maniwala ang mga tao na imposibleng matapos ang hamon. Sabi nila, kung hindi lang mabigat ang baluti, kung hindi lang matarik ang hagdan, baka mas madali ito. Ngunit laking gulat ng lahat ng may isang binata, hindi mukhang malakas o espesyal, ang lumapit at nagpa siyang subukan. Katulad ng iba, sinuot niya ang baluti at humarap sa hagdan. Sinabi ng mga nanonood na hindi siya makakalampas sa unang baitang. Pero nagkamali sila, agad niyang narating ang pangalawang. Pagsapit sa ika-4 na baitang, nanginig na ang kanyang mga binti. Halos hindi na niya mayangat ang kanyang paa. Ngunit huminga siya ng malalim at sumulong pa rin. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili. Isang hakbang lang muna. Pagdating sa ika-5 baitang, bigla niyang naramdaman na may humihila sa kanya pataas. Gumaan ng bahagya ang kanyang baluti. Dahil dito, naglakas loob siyang umakyat pa. Sa kanyang pagtataka, habang patuloy siyang humahakbang, lalo pang gumagaan ang kanyang dalahin. Bawat hakbang ay naging mas madali. Kahit pagod na pagod, patuloy siyang umakyat hanggang sa marating niya ang tuktok. Ngumiti ang hari at binati siya. Pagkatapos, ibinunyag niya ang lihim ng hamon. Ang pagsubok na ito ay hindi tungkol sa lakas. Ang baluti ay sumisimbolo sa mga pagsubok sa buhay, at ang magneto sa tuktok, na unti-unting nagpapagaan sa bawat hakbang, ay kumakatawan sa kapangyarihan ng pagtitiyaga. Laging mahirap ang simula. Pero kapag nagpursigi ka, unti-unting gumagaan ang pasanin. Sa tamang pag-iisip at tamang kasama sa buhay, kaya mong lampasan ang anumang pagsubok. Pinatunayan ng binata na hindi lang siya karapat-dapat sa prinsesa, kundi handa rin siyang harapin ang pinakamahirap na laban ng buhay. Ang aral. Sa buhay, marami tayong haharapin na tila imposible sa simula, parang pag-akyat sa 500 hagdan na may mabigat na pasanin. Laging mahirap ang unang mga hakbang. Ngunit kung hindi tayo susuko at patuloy lang sa pag-usad, unti-unting gagaan ang ating dalahin. Mas lalakas tayo, mas matututo, at mas malalapit sa tagumpay. Kaya sa tuwing pakiramdam mo ay hindi mo na kaya, tandaan mo, huwag susuko. Patuloy na bumangon. Maraming salamat sa iyong panonood. Sana ay may napulot kang inspirasyon mula sa kwentong ito. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas maraming motivational stories. Pindutin ang notification bell para updated ka sa aming mga bagong video. Tandaan, ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para umangat at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Hanggang sa susunod na video, keep rising and stay inspired.